7 simbahan, 14 na istasyon, isang adventure. Sakay sa ating ADB 160, samahan nyo kami ni OBR sa isang gala na hindi naming inaasahan na gagawin namin. Hey guys, good morning. So, another day, another gala tayo. For this time, medyo kakaiba yung gala natin. So, kasi hindi naman normal na gala ang gagawin natin ngayon. Ang gagawin natin ngayon is magbibisita iglesia tayo. So, 7 churches ang pupuntahan natin between Tagaytay, Batangas, and Cavite. So, Cavite, Batangas, Tagaytay pala. Ganun yung magiging ikutan natin para madali na pag-uwi. So, for this time, I think past 8 o'clock na ng umaga and dito kami ngayon mag-breakfast sa Jollibee Naik. So, update mamaya for other kung anong mangyayari. Yun, okay. So, let's go. So, proceed na tayo sa first destination, Naik Church. So, based dito kay Google Map, around 9 minutes. So, nandun na tayo. So, malapit na lang. And first time pala namin itong mapupuntahan, itong Naik Church. So, medyo exciting. At malakas ang hangin dito. So, tinatangay yung helmet. I mean, pag humangin, parang nadadala yung ulo ko. Kaya hindi ko alam kung sa design ba ng helmet is hindi siya aerodynamics. Ang panahon ay okay naman. Weather check, okay naman ang panahon. So hindi naman siya makulimlim, pero hindi siya ganun kainit. Yun lang, medyo marami ng sasakyan, kaya medyo mabagal ang ating takbuhan. So welcome to Naik. So dito na tayo sa Naik at biglang liliko pala siya. Okay. And around 4 minutes nasa destination na kami. First destination, Naik Church. 2 minutes before the first destination. And sarado yung daan kanina. So kaya nagra-route tayo. And parang nakita ko na siya. Nakikita ko na ang Naik Church. So, Naik Church, parking for motorcycle. Dito tayo. Dito. Okay. Ang Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception o mas kilala sa Naik Church ay naitayo noong taong 1800. Nang malaman ng mga praile na ang lupain dito ay masasagana, naging interesado sila na manirahan dito. Di nagtagal, ang mga praile ay nagtayo ng administration building na Casa Hacienda na ngayon ay Naik Central School. Ang huling hapunan. Ang huling hapunan o ang Last Supper ay ang huling pagkain na pinagsaluhan ni Jesus at ng kanyang 12 apostoles bago siya ipako sa krus. Ayon sa Biblia, naganap ito sa gabi ng pista ng tinapay na walang pampaalsa o ang tinatawag na Paskwa. Si Jesus sa hardin ng Getsemani. Ang Garden of Gethsemane ay ang lugar kung saan matinding nanalangin si Jesus bago ang kanyang pagkadakip at pagpako sa krus.
Dito dumanas siya ng matinding paghihirap ng kalooban kung saan siya ay nagpawis ng dugo habang sinusuko ang kalooban sa Ama. Dito rin siya ipinagkanulo ni Judas Iscariote. And we're back on the highway. So katatapos lang namin sa Naik Church and approaching kami ngayon sa second destination namin, which is Maragondon Church. Dito sa Maragondon Church, napuntahan ko na to. Dito bininyagan yung inaanak ko doon sa dati kong kasamahan sa trabaho. Kaya medyo pamilyar ako sa simbahan. So dito na kami ngayon sa Maragondon Church. And ayun, magpa-park lang, then pasok na kami sa loob. Ang simbahan sa Maragondon, na kilala rin sa tawag na Our Lady of Assumption Parish Church, ay isa sa pinakamahalagang makasaysayang estruktura sa Cavite. Itinuring itong National Culture Treasure ng National Museum noong 2001 dahil sa taglay nitong arkitektura at kasaysayan. Si Jesus ay dinala kay Poncio Pilato. Si Jesus ay dinala ng mga punong pari at matatanda sa bayan kay Poncio Pilato upang hatulan ng kamatayan. Naganap ito kinaumagahan matapos ang paglilitis ng mga Hudyo kung saan pinaratangan si Jesus ng pag-aaklas laban sa emperador. Ang paghampas at pagpatong ng koronan tinik. Matapos igawat ang hatol, ipinag-utos ni Pilato na hampasin si Jesus ng isang latigo na may mga piraso ng buto o bakal sa dulo na nagdudulot ng sakit at malalim na sugat. Bilang pagkutya sa kanyang pag-angking bilang hari ng mga Hudyo, gumawa ang mga sundalong Romano ng mga sanga ng tinik at ipinatong ito sa kanyang ulo. Ang koronang ito ay hindi lamang nagdulot ng matinding pisikal na sakit, kundi nagsilbi ring simbolo ng kahihiyan. So guys, 10 o'clock a.m. and tapos na kami sa second church namin, which is yung Maragondon Church. So magpo-proceed naman na kami sa third church namin na sa Ternate Church. Then after Ternate Church, tatagos kami ng Kabyang Tunnel papuntang Nasugbu. Guys, time check. So 10:30 a.m. dito na kami sa pangatlong destination namin, which is Ternate Church. So nagpatay muna ako ng mga action cams kasi lobat na, baka hindi tayo umabot hanggang mamayang hapon. So ngayon, itong cellphone muna ang gagamitin kong pang vlog. So, hopefully hindi mabago yung audio quality niya. Okay, so pasok muna kami. Ang Santo Niño de Ternate Parish Church ay itinatag noong 1663 ng mga pamilyang Mardika mula sa isla ng Ternate sa Indonesia na lumipat sa Cavite dala ang imahe ng Santo Niño. Ang kasalukuyang estruktura ay tinayo noong 1692 sa ilalim ng pamumuno ni Padre Antonio de Borja, isang paring Jesuita. Ang pagpasan ni Jesus sa krus. Matapos hatulan ng kamatayan, inatasan si Jesus na dalhin ang kanyang sariling krus. Si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sa bigat ng krus at sa tindi ng mga sugat na tinamo ni Jesus mula sa paghampas, nawalan siya ng lakas at unang nadapa. And welcome to Kabyang Tunnel, pero di na kami hihinto at hindi naman kasi ito yung destination namin. Dito lang kami dadaan. So ang dilim. Parang wala akong ilaw ah.
面白いことが大好きで悪いことは許せな So, い kalalagpas lang natin ng Kabyang Tunnel and nasa Nasugbu na tayo. And dito alam ko marami pa rin magagandang scene. So, hindi ka lugi na pagkalagpas ng Kabyang Tunnel hanggang doon na lang yung magandang scene. Dito paglagpas marami pa rin. Nawala sa isip ko na paahon pala ang aming dinadaanan. Mali din pala ang posisyon ng aking paghinto. Kaya sa paglapag ng aking paa sa lupa, kasabay na bumagsak ang aking motor. Bigla kong naisip na hindi talaga natin hawak ang hinaharap. Yung tipong sobrang ingat mo na na-aksidente ka pa din. Buti na lang isang minor accident lang ang nangyari. Salamat sa mga tumulong sa amin na maitayo si Choco. Inisip ko na lang na parte ito ng aming adventure. At dahil wala pa kami sa kalahati ng aming gala, tumulak kami papunta sa susunod naming destinasyon. Oh, di ba nakaganon ako? Sa bigat, gumanon. 大好きで明日はもっと楽しみだ君と同じさ振り向かずに Ha? 走るのさ未来へ Salamat! Alas 12:30 na nang marating namin ang ikalimang destinasyon. Ito ay dahil di pa masyadong maayos ang mga daan pagkalagpas ng Kabyang Tunnel. Isa rin sa nagpatagal ng aming biyahe ay ang pahinto-hinto namin dahil nawawala sa alignment ang aking side mirror. Wala kasi akong dalang tamang tools kaya di ko ito maayos ng maigi. So, 12:30 in the afternoon, dito na kami sa port destination namin. Xavier Church. So, ilalagay ko na lang sa screen yung complete name ng church. Then, hindi ko kasi medyo kabisado at first time ko lang rin mapuntahan. So, pasok muna kami sa loob. Ang St. Francis Xavier Parish ay isang makasaysayang simbahang Katoliko na matatagpuan sa bayan ng Nasugbu, Batangas. Ang parokya ay kilala bilang isang mapayapa at welcoming na lugar para sa mga deboto at bumibisita sa bayan ng Nasugbu. Si Jesus ay tinulungan ni Simon. Inatasan si Simon ng mga sundalong Romano na tulungan si Jesus sa pagpasan ng kanyang krus patungong Kalbaryo dahil sa sobrang panghihina ng Panginoon. Nasalubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Habang pasan ni Jesus ang krus patungong Kalbaryo, sinundan siya ng maraming tao, kabilang ang mga kababaihang umiiyak at tumatangis para sa kanya. Guys, 1:44 PM katatapos lang namin sa aming first, second, third, fourth destination, yung Xavier Church. So, lagay ko na lang yung full name ng church kasi basta ang alam ko ay Xavier. So, ngayon papunta na kami sa fifth destination namin, yung St. John the Baptist sa Lian, Batangas. At muli, kung bago ka lang sa aking channel, ako po si Tito J at ito ang Wonderboy Adventure. At kasama natin ang ating OBR. So 10 minutes away, nandun na tayo sa ating fifth destination. Mahigit sa 10 minuto ang nakalipas bago namin marating ang susunod naming destinasyon, ang St. John the Baptist Parish Church sa Lian, Batangas. So 2 PM na-reach na namin yung St. John the Baptist dito sa Lian, Batangas. So as usual, pasok muna kami. Ang Archdiocesan Shrine and Parish of St. John the Baptist ay isa sa mga pinakamahalagang simbahan sa lalawigan
at kinikilalang bilang unang dambana sa Asya na nakatalaga kay San Juan Bautista. Itinatag ito noong 1870. Kilala ang simbahan dahil sa antigong imahe ni San Juan Bautista na pinaniniwala ang milagroso ng mga deboto. Si Jesus ay pinako sa krus. Si Jesus ay pinako sa krus sa lugar ng mga bungo o kilala sa tawag na Golgota. Kasabay niyang pinako ang dalawang kriminal na sina Dimas at Hestas. Ang nagtitikang magnanakaw. Isa sa dalawang magnanakaw na kasabay ni Jesus na pinako sa krus ay si Dimas. Siya ang tinaguriang ang mabait na magnanakaw dahil sa paghingi niya ng tawad at pagkilala kay Jesus bilang Panginoon. So, papunta na kami sa second to the last of our destination, which is dun sa San Antonio de Padua sa may Nasugbu. So, katatapos lang namin dito sa aming fifth destination sa St. John the Baptist. And on the way na kami sa San Antonio de Padua sa may Nasugbu. Sa beach, isasama ko ang girlfriend ko. Isasama ko kahit sinong may gusto. Kahit may kasama siyang aso. Basta't meron siyang baong sariling buto. Magdadala ako ng pang food trip. Burger, fries, tapsilog at siopaw. Magdadrive ako hanggang Visayas. Magdadrive ako. Dito na kami sa San Antonio de Padua sa Nasugbu. Kaya lang di kami makapasok kasi may kinakasal. Nakakahiya naman na pasukin namin eh. So dito muna kami sa labas at maghintay-hintay muna baka sakaling makapasok kami. Ang San Antonio de Padua Parish ay isang bagong simbahang Katoliko na matatagpuan sa Kailaway, Batangas. Ito ay itinatag noong 2017. Kilala ito sa ganda ng arkitektura at sa bansag na Santo Casamentero o ang santong tagapamagitan para sa mga naghahanap ng mapapangasawa. Si Maria at Juan sa paanan ng krus. Ang pagtayo ni Maria sa paanan ng krus ay tanda ng kanyang pagtanggap sa kalooban ng Diyos kahit nagdurugo ang kanyang puso. Kinakatawan naman ni Juan ang simbahan na tumanggap kay Maria bilang ina. Si Jesus ay namatay sa krus. Si Jesus ay namatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Ang kanyang sakripisyo sa Golgota ay nagbigay ng daan para sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. On the way na kami ngayon papuntang Calle Ruega. So hindi na kami nakapasok sa San Antonio de Padua. May kasal kasi. So ongoing yung kasal. Kaya baka kasi mamaya kung anong isipin sa amin kung papasok kami na lang doon bigla-bigla. Kaya nag-decide kami na hindi na pumasok. Then mag-proceed na sa Calle Ruega. Dahil sa di maganda ang kondisyon ng mga daanan, muling lumuwag at nawala sa alignment ang aking side mirror. Ilang minuto lang, nakarating na kami sa Calle Ruega. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, gaya na nangyari sa amin sa huli naming destinasyon, hindi na naman kami nakapasok sa chapel dahil may kasal. Buti na lang ang bahay namin ay wala sa loob ng chapel. Dito na kami ngayon sa Calle Ruega.
unfortunately di kami rin ulit makapasok sa church niya kasi may kasal din. So dito na lang kami sa may Station of the Cross. So babaybay na lang namin to. So then mamaya kung okay na, try namin pumasok dun sa church. Ang Calerwega Church ay matatagpuan sa Nasugbu, Batangas at tanyag bilang isang simbahan sa itaas ng burol na napapalibutan ng malalagong halaman at magandang tanawin ng Mount Batulaw. Ito ay isang perpektong lugar para sa mga naghahanap ng kapayapaan at koneksyon sa kalikasan. Si Jesus ay inilibing. Ang paglibing kay Jesus ay ang huling bahagi ng kanyang pagpapakasakit bago ang kanyang muling pagkabuhay. Inilagay ang kanyang bangkay sa isang bagong libingang uka sa bato na pagmamay-ari ni Jose. Pagkatapos mailagay ang kanyang bangkay sa loob, isang malaking bato ang iginulong upang itakip sa pintuan ng libingan. Si Jesus ay muling nabuhay. Sa ikatlong araw matapos siyang ipako sa krus at ilibing, si Jesus ay muling nabuhay. Ang kanyang pagkabuhay ay patunay na nadaig niya ang kasalanan at kamatayan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Maraming bagay akong natutunan sa galang ito. Sa galang ito, namulat ako sa mga pinagdaanan ni Jesus, maisalba lang tayo sa ating mga kasalanan. Na-realize ko din na kahit gaano tayo kaingat kung ano ang nakatakda, yun pa rin ang mangyayari. Kaya sa gala na ito, naliwanagan ako na dapat natin ipagpaubaya sa Panginoon ang ating sarili dahil siya lang ang nakakaalam ng ating tadhana. So guys, dito ko natatapusin tong video. Napuntahan naman namin yung 7 churches na nakaplan namin na pupuntahan ngayon. At maubos na rin yung battery ng mga action cams natin at baka along the way ay malobat or biglang mamatay, hindi ako makapagpaalam sa inyo. So dito ko natatapusin tong video. Thanks for watching and see you on my next vlog. Thank you. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side.